Anong meron dito? Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tunay na ibang klaseng magalit ang mga Pilipino lalo't kung hindi na raw makatao sa sarili nitong gobyerno. Sino nga bang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan. Tila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyernong ngagba kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at tila sa pilitang dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Filipino politician at former senador na si Gringo Honasan tila binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at matapang na nanindigan na nakikiisa na sa panawagan na dapat pabalikin na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago nating mga upload. 2 linggo na ang lumipas mula ng tila sa pilitang dalhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang di umano na itinuturing ng kanyang taga-suporta bilang pinakamalaking pagtataksil ng Administrasyong Marcos Jr. sa taong bayan. Ang galit ng publiko ay hindi na mapipigilan pa dahil ang kaisa-isang taong nagpatino at umayo sa bansa ang siya pang inuusig ngayon. Ang malala pa, hindi sa sarili niyang bansa siya nililitis kundi sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Alam niyo, may napanood ako, sabi ng ganun, sabi nung in-interview, kasi na may nagsisurvey yun, pinanood ko. Nanonood din kasi ako ng mga ibang vlog, parang random people nagtatanong siya. Sabi nung tinatanong, sabi niya, maganda naman ang nagawa ni EPRRD. Lahat ng panahon niya, talagang napakaganda ng ginawa ni EPRRD. Ang problema lang kasi ngayon, parang nangialam daw kasi siya. Ayon sa pagkakaintindi ko, sana hindi na lang siya nagpauna or hindi na lang niya inatake daw yung administrasyon ngayon. Kaya daw nagkanda gulo-gulo dahil daw sa kanya. Okay naman daw, sana nanahimik na lang daw si Tatay Digong. Alam niyo kung tutuusin, para sa akin, dapat nga lamang talaga na manahimik na lang ang ating Pangulong Duterte para hindi na siya, kasi matanda na po ang ating Pangulong Duterte. Para sa akin, gusto ko nakatahimik na lang siya at kasama yung mga apo o anak, nasa tabing dagat, nagkakape, nagtsatsaa, tapos relax na relax, no? Kaso dahil sa pagmamahal niya sa mga Pilipino, sa ating bayan, may nakikita kasi siyang mali. Kaya, sa ayaw nyo man at hindi, concern pa rin siya sa ating bayan. Di ba dapat mas ma-appreciate natin sa kanya yun? Di ba? Hindi yung parang, kasi umatake pa siya, nangialam siya . Tapos na yung termino niya, okay na siya doon. The best naman siya. Dapat hindi na siya umatake, hindi niya na inatake si PBBM. Kung ganun ang mangyayari lagi, di kung sakali naman din na totoo yung problema sa BICAM at yung mga kurakot lang, kung totoo yun, di hahayaan na lang natin ganun yun. Tiis-tiis na lang ho tayo, ganun na lang ba yun? Tsaka, gusto ko lang sabihin na hindi po ang Pangulong Duterte ang nagsimula ng lahat ng ito. Nang dahil yan sa pag-atake nila sa confidential fund, kaya po nag-iingay ang Tatay Digong at sumasagot lamang kasi nga pinaparatangan na siya. Hindi kasi alam nung ini-interview na yon na yung nangyayari sa ating bansa. Baka siguro nanonood lang siya sa mga media, mga mainstream, ganun lang. Pero hindi siya nagdadive sa pinakailalim kung saan nagsimula ang problema. Kaya ibinabanggit na lang niya na sana hindi na lang daw nangialam ang Pangulong Duterte or hindi na lang siya umaatake sa administrasyon ngayon. Ang problema, may nakikita po kasi si Tatay Digong natin. Ito po kasi may nagawa, kaya pwede nating paniwalaan na baka nga may problema doon sa BICAM, etc. O kung ano pa man ang mga pinaglalaban po ng ating Tatay Digong. Tama naman kayo.
kung tutusin, pwede na siyang magpahinga sa sarili lang niya. Kaso hindi siya makasarili. Gusto niya makita yung bansa po natin na maging maayos. Tapos yung tsa-tsa, na ano nyo yun, na parang gusto nilang ituloy-tuloy. Paano kung maging totoo nga yung maging Prime Minister? Yung si pinsan, di wala na. Kasi, nandoon lang tayo. Kumbaga, pinapakinggan nyo lang yung isang side. Ganun lang, Sa akin kasi, nung panahon po nang nasa La Union ako, wala akong ibang pinanunood doon kasi wala naman din akong internet na unlimited eh. No? Dito lang dito sa fiber ni Juan. Wow, siningit mo. Alam nyo, nanonood ako sa mainstream. Tapos, ang laging ibinabalita doon, mukhang nalalason na yung kaisipan ko na si Tatay Digong masama. Nung panahon po ni Tatay Digong pero binoto po natin si Tatay Digong. Tapos minsan napapaisip ako, ba't ganito yung balita? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganun? Ay, pangit pala ugali ng Tatay Digong na yan. Pero, nung natuto ako sa internet mag-dive, nakita ko kasi babasi ka eh. Titignan mo ano ba talaga ang nagawa ng taong ito. Bakit ganito to? Ngayon, pangkalahatan yung tinignan ko hanggang sa namulat ang aking mata. Nalalaman ko yung tama, nalalaman ko yung mali. Siguro, base lang to sa aking opinion o pag-unawa. Pero, mas okay na yung malawak yung pag-unawa ko sa mga ganitong mga bagay dahil ang nakataya dito yung bansa natin eh. Hindi mo pwedeng sabihin dapat nagpapahinga na lang si Tatay Digong, dapat ganito na lang siya, dapat di na lang siya talaga nangialam. Kung magiging practical siya, oo, no? Tapos tiis-tiis na lang tayo. Tiisin na lang natin kasi matatapos din to. Pagkatapos ng 2028, botohan naman na. Kaso baka nga hindi ganun yung mangyari. Baka matuloy yung tsa-tsa at magtuloy-tuloy maging presidente o magkaroon ng prime minister na kung sino man yan. Sabi ni Madam Amy, di ba? Gusto niyo ba maging ganon na walang nangyayari sa ating bansa? Walang main projects? Hindi ho ganon. Yung ini-interview na yon, medyo matanda na yun eh. Pero dapat mas nauunawaan niya yung mga bagay-bagay. Pero hindi rin natin siya masisisi. Baka hanggang level 5 lang yung napanood niya. Hindi niya napanood yung mga level 100 na mga impormasyon. Kaya siguro hanggang doon lang yung pag-unawa niya na dapat nagpapahinga na lang daw ang ating Tatay Digong. Hindi na daw dapat siya nangingialam o umaatake sa administrasyon ngayon. Kaya daw nagkaanda loko-loko. No? Kung itong isang tao na to, may mga 5 na piraso na pwede nilang maikalat sa mga inuman kapag ganyan, mukhang tali-talinuan, mali po tayo dyan. Concern po ang ating Tatay Digong kaya ganyan. Hindi kasi siya makasarili, naiintindihan ko. Pero kung ako man, mas gusto ko na lang din si Tatay Digong talaga na nagkakape kasi matanda na po. Matanda na talaga, gusto ko, deserve naman niyang magpahinga. Kaso dahil nga sa pagmamahal niya sa ating bansa, kaya niya ginagawa yan. Wala naman nagawa si Tatay Digong nyo eh. Yon. Pag sinabi nila yon, yun yung maging basihan nyo kung hanggang saan lang narating ng kanilang pag-unawa o kung ano lang ang naaabot na balitang alam nila. Tayo iba, yung mga nasa comment section at mga subscriber natin na nagmamahal po sa ating Tatay Digong. Tuloy tayo. Sa gitna ng mga kilos, protesta at malawakang sigaw ng suporta, isang signature campaign ang ilulunsad Yan, ng iba't maganda. ibang non-government organization upang talampagin ang ICC at igiit ang agarang pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. At pangungunahan nito nila dating Senador Gringo Honasan at Congressman Rodante Marcoleta. Nice Sa ilalim ng petisyong ito, lalagdaan ng libu-libong Pilipino ang panawagang ito upang ipakita sa buong mundo ang hingi na hindi sila papayag at hindi sila magpapaloko. Tuloy-tuloy na natin. Sa pamamagitan ng signature drive na ito, formal na ipaparating sa ICC ang matinding sigaw ng sambayanang Pilipino na pabalikin na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Buwelta pa ng dating senador na si Gringo Honasan. First and foremost, I would like to express my gratitude to the esteemed Mayor Baste Duterte for welcoming me here in the city of Davao. I have come to deliver my message of concern to former President Rodrigo Duterte, whom I serve as DICT Secretary. I owe a personal and significant debt of gratitude to the Duterte family who has been supportive of me since my senatorial run when he was the mayor of Davao City. Mayor Duterte,
is a fellow member in the Guardians Brotherhood, and beyond politics, we have maintained a strong friendship over the years. I am here not out of politics but as a Filipino who loves our country and believes in recognizing the sovereignty of our republic and protecting every Filipino from the interference of foreigners. The arrest of President Duterte to be taken to another country and tried under foreign law is a slap in the face in a betrayal of our nation's courts and laws. It is embarrassing for other countries and their citizens to know that we ourselves are turning our backs on our compatriot, our former president, and betraying him to the jurisdiction of the ICC, even though our courts are functioning and our laws are being upheld. Do we admit that we are failed state? Do we really believe that our judicial process is worthless and the laws of Republic of the Philippines are ineffective? Do we not fight vehemently for OFWs with cases or conviction in other countries to be brought back to the Philippines? Why then did we kidnap and transport President Duterte to be incarcerated and tried in a court that does not fall under our jurisdiction? The President is already in his 80s. Even if this were the only consideration, it does not make things harder for him. Many Filipinos, both here and abroad, are calling for the return of President Duterte to the Philippines. If there are charges to face, he should be tried in his own country. Many of us are eager to take action, to do what we can in the face of what we are dealing with. At this point, we will submit a petition to the ICC to bring President Duterte back to his home country, the Philippines. This petition is in accordance with the rules and regulation of the ICC, allowing the people to participate directly in the ongoing proceedings. We aim to gather as many signatures as possible and extend invitations to other organizations to join us in our effort to bring back former President Rodrigo Duterte and uphold the sovereignty of our laws, courts, and the dignity of the Filipino nation. Unquote. Kumilos na nga ang dating senador na si Gringo Honasan sa Liwasan Bonifacio sa Maynila para sa nais lumagda sa petisyon. Bukod dito, maaari ring lumagda online sa pamamagitan ng social media upang mas maraming Pilipino sa loob at sa labas ng bansa ang makiisa. Ayon kina Honasan at Marcoleta, may isang paraan lang para mapahupa ang matinding galit ng taong bayan. Ibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil kung hindi kayang bigyan ng hustisya ang isang dating Pangulo, ay papaano pa kaya ang maliliit at mahihirap at mga ordinaryong Pilipino na wala man lang kalaban-laban? Pinakamatinding nangyari ngayong araw na ito ay napatunayan po na talagang nagkasala ang lintik na gobyerno na ito. Dahil illegal po ang kanilang ginawa, walang basihan, ito po ay labag sa ating mga batas. Yan po ay ayon mismo sa proclamation o press con ni Senator Amy na ito naman po ay pinag-aralan na mabuti dahil ito ay dumaan ho sa hearing. Yan po ay ating pong itatagalog, ipapaliwanag ho sa lingwaheng mas maiintindihan po natin. I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him over to the international. Ayan. Una-una, walang legal na obligasyon ang Pilipinas na mag-turn over po si Pangulong Duterte. Okay? So pag sinabi mong walang legal, anong kabaligtaran nun? Illegal na dinala po si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang malinaw na establish ho ni Senator Amy. Illegal po talaga ang pagpapadala ng gobyerno natin sa bansang sa ICC po. Ngayon, baka sabihin ng iba, wala na, tapos na, nagagawa pa ba tayo dyan? Importante rin po ito kasi it will be known in the whole world that the Senate hearing conclusion ay illegal ang ginawa. Importante pa rin po ito. Kahit sabihin na natin, although may ibang mga kumukontra na wala na, tapos na yung iyak-iyak mo, wala na, tsaka pakitang tao mo lang yan. Oo, tama naman kayo doon. Pero, gayon pa man, importante ho ito. Ako ito lang sa akin. Ako, matagal na akong hindi Marcos at lalong never ako nakumbinsin ito na at alam kong talagang nambubudol sila. Pero gayon pa man, ibigay naman natin yung tamang credit dito sa alin na ito. Dahil kahit papaano po, dahil dyan sa hearing na yan, malalaman ng buong mundo na ang senador natin ay sinasabing illegal ang ginawa ng gobyerno. Importante yan. That's an important element
sa mga mangyayari ho. Maaring, ewan ko kung ito ba'y makakumbinsi sa ICC na ibalik si Pangulong Duterte, pero gayon pa man, sinasabi ng Senado, sandali, mali, walang basihan, illegal po yung ginawa. Mantakin mo, maririnig yan ng ibang bansa. Maririnig yan at sasabihin, isa sa mga i-report nila, when they report this itong instance na nangyari kay Pangulong Duterte, sasabihin nila, the senators concluded that it was illegal. And ito pa matindi. Kapatid ito nung Pangulo. Pag nabalita yan sa ibang bansa, that would be a big issue. Mantakin mo yung mismong kapatid nung namumunong nagdala kay Duterte ay sinabi niyang illegal. Naintindihan nyo? Yung bagang pananaw ng ibang bansa, napaka-importante. Yan na kasing kailangan natin ipanalo ngayon eh. Yung pananaw ng ibang bansa. Yung dito sa Pilipinas, alam naman po natin eh. Alam nyo, dun sa aking isang video na in-upload, talagang ang sinasabi doon, mga Pilipino, konbinsido. Siguro 90% konbinsido na, panoorin nyo nandyan yung video sa aking channel, Banat Bay, na konbinsido ang mga Pilipino na talagang dapat ibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? No question na dyan. Importante yung international community. Ito, malaking impact nito. Aside from these are senators, mantakin mo kapatid mismo nung nagdala kay Duterte, sinasabing illegal yun. O di ba ho? Malaking bagay po yun. Kaya, I know, masama ang loob natin kay Amy dahil kapatid niya po yan. Gayun pa man, wag naman nating awayin to the point na baka naman ma-frustrate lang at buti nga may kumikilos pa kahit pa paano sa Senado. Di ba ho? Yung ibang mga tinulungan ni Pangulong Duterte nga. Di ba? Buti pa ito. Kahit pa paano, mga bilyar, siyempre si Cayetano, yan ay mga hindi kapartido, and yet tumutulong ngayon sa pagbubulgar na there is something wrong, there is no due process na naganap.